Shoutouts ni kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Party. Kaya kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Gina. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, another battle review sa Zoning 18. Diba? So nakarami na tayo I think dito sa Zoning 18 kasi pinaghalo ko na Zoning 19 at 18. Pero sa tingin ko mas marami yung mga battles na na-review ko dito sa Zoning 18. Hindi ko na matandaan, basta tinitignan ko na lang dun sa channel ng Flip Top na hindi ko pa napanood. Click ko lang, tapos ayun, reviewin natin. Yun lang. Ngayon, Marichu versus Blizzard. Sa mga hindi nakakaalam, naglaban na sila sa Motus, pero hindi ko matandaan kung may nanalo ba doon, promo, or kung sino yung nanalo. Kung may nanalo, hindi ko na matandaan kung sino yung panalo. Pero alam ko na review ko yung battle na yun. Hindi ko lang matandaan kung kailan, basta matagal na. So yun, rematch tong battle na to actually. Nung nilabas nga yung poster, iba yung impression ko kagad is Marichu versus Blizzard ulit. Ganun ulit, ganun yung ganun yung naging insights ko sa poster na yun. Sabi ko, rematch siya, ganun agad. Pero syempre, better version to ng ni Marichu at ni Blizzard syempre. Hindi naman pwedeng kung ang ipakita nilang performance dito is yung dati na naglaban sila. Hindi. Syempre, Flip Top na to, kailangan better FEMC na sila. Diba? So, yun, excited ako sa magiging match up or sa magiging laban ng dalawang to. Ano na naman kaya ang mga angulo ni Blizzard dito? At ano na naman yung mga patawa ni Marichu, we don't know. So sabay-sabay natin panoorin, pero sa tingin ko naman napanood nyo na to 4 weeks ago uploaded. So ako lang yung na-late talaga kasi nag-focus tayo nung July last month ng ng mga tournaments. So ako yung na-late talaga mismo, pero huwag kayong mag-alala. Hahabol tayo, maging updated tayo dito. Tapos saka tayo mag-review ng mga request nyo. Ang dami na pero pilitin nating maging updated doon. Okay? So yun, Marichu vs Blizzard game. Ito si Marichu. Game. Niya ba una? Si Blizzard. Tig 2 minuto dapat. Pahinga natin unang banat. Blizzard. Game. Game. Nilaspag na kita sa Motus, Marites. Hindi ka pa rin natuto. Ako pa rin pinili mong ka face to face. Masyado ka namang loyal sa buto. Kasi sabi ni boss, ikaw yung nag-request. Ngayon, gets ko na yung punto. Na nasarapan ka sa free taste, kaya binili mo yung produkto. Ano again? Marichu! Ang Carla Estrada ng Flip Top! Fuck you! Itsura mo lang pang beauty contest, pero kulang ka sa IQ. Ganda-gandahan pa si Bes, mukha naman buntes pag naka-side view. Pag naka-crop top yan ng red, akala mo si Winnie the Pooh. Pero wag ka, ang dami niyang tato. Ulul! Nakuha mo lang yan for free. Oo, yung Cinderella, bayad mo yan. Pero yung iba dyan, libre ni Aubrey. Kasi nagpatato lang to nung nakapag-flip top. Ibang klase yung ability. Loyal daw sa flip top, pero yung braso may tattoo ng PSP. Gago ka ba? Kayo ni Aubrey, tirador ng libog. Fuck! Baka tirador ng beer stub. Gago. Ang biktima nyo mga VIP, pati na rin mga flip top stop. Kahit di kilala, kinakausap. Sabay manghihingi ng beer stub, mautak. Mga pinagtutulakan yung sarili para lang sa libreng panulak. Anak ka ng tupak. Masyado kayong gahaman sa tubig.
Ano, dito nyo naman yung gagawin sa Katipunan. Manang maawa ka sa ibang tao, hindi lang ikaw may lalamunan. Okay. Ang inang to, ultimo si Poison 30 nilalande, kada event nilalapitan. Kaya mo lang naman siya kinakaibigan kasi yung tao may tubigan. Okay. Pangalan ng boyfriend niya, Jeremiah. Mecha. Ang ina, hango sa anime, ka-elibs. Pero nakipag-break siya dahil kay Aubrey. Ayun, laglag kayo sa semis. Oh, sakto, wala ka ng jowa bilang tropa. Ito, best tips. Total, mahilig ka sa mga Ghost Fighter. Shootahin mo si Kuya Dennis. Ang bagong love team ng Flip Top, Dennis at Mary Chill. Sila ang papawi ng uhaw natin, parang Sprite at Mountain Dew. Ang ina yung tambalan nyo, sobrang swak, Malaash at Pikachu. Pag pinagsama yung pangalan nyo, parang Bisaya sa tuwid na daan, Derichu. Wow. Wow. Joke lang, tang ina mo. Malabo naman maging kayo. Kahit akitin mo yung tao, yung ano nun, hindi natatayo. Gago Pero ka. stay put ka muna, buddy. Huwag ka na munang lalayo. Sa round 2, malalaman natin kung ba't si Everready may galit sa'yo. Uy! Okay. Tang ina mo, Blizzard. Hindi. Papalapakan ko yung performance ni Blizzard dito. So, ayun. Sabi ko kanina, ano pa kaya yung mga anggulo na gagamitin ng dalawang to? Kasi nga naglaban na sila eh. Diba? Naglaban na sila before sa Motus. At tangina, nakakagulat yung performance ni Blizzard dito. Kasi bago yung mga anggulo na binitawan niya. Diba? Na-review ko yung mga battles ni Marichu sa Motus, sa Flip Top. Napanood ko yun, na-review ko yun. Sa tingin ko, yung ginamit ni Blizzard na anggulo is first time nagamit kay Marichu. Kaya ang sarap pakinggan eh. Ang kwela, hinaluan niya pa ng jokes, which is doon naman nakilala si Blizzard eh. Sa mga jokes niya. Diba? Sa comedy, sa entertainment. Doon siya nakilala eh. Pero, ibahin mo rin si Blizzard kapag napili niya maging technical at magseryoso sa battle. Puta, kayang-kaya rin niyang pagsabayin eh. Diba? So, sa round 1 ni Blizzard, tangina, real talk, ang ganda ng tahi niya ng mga angulo at references na ginamit niya dito kay Marichu. Tangina, props doon, men. Ang solid nun at masasabi kong sobrang effective ng ginawa niya kay Marichu. And sa tingin ko, lahat ng yun direct din kay Marichu. No? Di na ako mag-mention ng mga verses or ng mga lines ni Blizzard na para sa akin tumatak. Basta overall, from start to finish, naging solid yun. Lalo na yung yung pinagsama yung pangalan, Derichu. Angas nun, puta. Ang lupit nun. So, props kay Blizzard. Round 1 ni Marichu, pakinggan natin. Tangina, nalaglag daw kami sa semis, at least nakapagdabaw. Tangina mo, kanina nakakulay brown ka pa, mukha kang halimaw. Yo! Halimaw? Yo! Sa mga nag-aabang ng jokes, pasintabi mga chong. Boss Enigma, wag ka mag-alala, di ko hahanapin tatay ko ngayon kasi ngayong gabi, pag may narinig kayong pok-pok, siguradong ito ay aking binabaon. Di ako maghahanap kaya makinig ka, hoy. Ikaw muna, papa ko ngayon. Flip Top game! Okay, kahoy pa. Okay. Papa! Kamukha mo si Ding Dong. Yung may mani, tsaka green peas. May kamukha din tong siga. Yung tigpipiso, visit. And that's the worth you are. Di mo yan matatanggi, pre. O, Ding Dong, siga, tigpipiso, wala eh. Cheap eh. Mabaho, maasim, pati asawa, di ka nais-nais. Kiles yung tawag niya sa e-bike niyang diplais. Kiles, diplais. Madalas laitin, walang kaibigan, walang ambag kundi stress. Malungkot ka na nga, pangit ka pa, ako si Chu Ramirez.
Dati, kada may battle, sinasama niya pa wife niya. Pag napanood nyo to dati bumatel, purong comedy talaga. Na isa, kaso biglang nabago, nang babastos na ng femsi style niya. Paano pag-upload ng battle, sinishare ng asawa niya yung laban ni Dodong Saipa? Gago. Ni minsan hindi mo pa naranasang isupport. Pinapalayas ka sa tahanan ng asawa mo pag bored. Minsan na lang kayong maglambingan, suntukan pa sa court yung Minsan na lang kayo maglambingan, suntukan pa sa court, yung asawa mo ang patunay na hindi ka mahal ni Lord. Real talk yun, tanga. Insecurities sa yung damdamin at selos malamang. Di kasi kayang ipagmalaki ng asawa niya, kaya nang mamaliit na lang. Pati nanay mo, di katanggap. Kaya sa ibang babae, bumabawi. Ang katotohanan na hindi madadaan sa pagkukunwari. O ngayon, alam nyo na kung ano ang tunay na nangyari. Di ka na mahal ng mama mo, tapos di ka palab ng asawa mo. Kawawa nga ni. Eto pa yung kapatid. Lahat may solusyon sa kahit na anong problema. Kung di mo kakagatin, ikaw ang kakainin ng sistema. Mag-pray ka lang hanggang makadama ka ng ginhawa. Lahat ng sama ng loob mo, iparating mo sa kanya. Tapos, pwede ka na din sumama. Yung ganyang problema, sinusuko na yan, tanga. Ganto yung tipong di kayang i-therapy ni Akata. Mahal mo sa buhay ay aalis at kung magtataka ka pa, maikli lang ang buhay, please, paikliin mo pa. Okay. Nine to 7 in favor of Blizzard. Para sa akin hindi naging ganon ka epektibo yung parang 3/4 ng rounds ni Marichu, diba? Although pasok yung mga jokes niya, yes, plus factor yon, pero sa dami ng mga malalakas na linya na binitawan dito sa round na to, sa tingin ko mas effective si Blizzard dito. Diba? Kita naman yung mga references, sabi ko nga yung mga references na at mga angulo na ginamit ni Blizzard sa unang round, para sa akin bago, 'di ba? Kaya ang lakas ng impact nun sa akin. Then kay Marichu naman, feeling ko hindi niya nakuha yung yung pinaka momentum Although props at nakuha ni Marichu yung mga jokes na iba, 'di ba? Yung ibang jokes kumonekta, pero feeling ko hindi enough para pumantay or sumapat doon sa performance na pinakita ni Blizzard. So ayun, 9-7 in favor of Blizzard sa round 1. Tsaka medyo ang haba ng mga setup ni Marichu sa ibang mga punto niya or sa ibang mga suntok niya. Ang haba. Kaya medyo nawawala ng effect yung pinaka punchline, 'di ba? Yun lang. So round 1 Blizzard ako dito. Paolo ang banat, pahinga natin. Gago. Ito ang drama. Daming dinadaing. Chip taga-motos ka rin. Ang ito, yung asawa ka daw hindi binigay ni Lord. Lakas. Lagi nga akong high blood dun so bigay siya ni Satanas. Kain ka muna. Para sa'yo yan. Yo, may sinerto sa Facebook. Gagawin na at nag-angry react si Boss Arik. Real talk, talagang nainis. Paano di magagalit yung caption mo? 1 taon na akong flip-topperies. Flip-topperies? Boss, dapat dito pinapapulis. So yung mga taga-motos, puro rider. Kasi motorist. Tinanggal ka sa motos, di ba? Paano? Kasalanan mo din, te. Inasar niya kasi yung may-ari, hindi niya alam, masakit yung gumante. Ando ka pa sana sa liga kung di ka lang nag-inarte. Puta, nangihingi ng kay si Paulo, bigla kang tumanggi. Igago. Juicy ka pa, te. Yung pagiging kupal, ginawa in real life. Wala kang utang na loob pagkatapos kanyang bilan ng e-bike na tagti 3.5. Ganito yung trip ng 3GS, yung mga babae mo kang midwife.
Tangina, nung 1 minutes mo, first time ko nakita si Kuya Kebs na kumukuha, naka-lip bite. Ina mo, Blizzard. Kaya Kebs, crush mo to, no? Eh, ikaw naman, you're so funny. Alam mo, pag nagtabi kayo, ang cute nyo tignan, para kayo nasa Obigaini. Utang ina mo, Blizzard. Gago. Ito, tanginang to, ito kung mag-flex ng dede, todo-todo, talagang minamay day everyday. Eh kaya lang naman yung pasado sa tao kasi yung cleavage mo pa letter A. Anyway. Lagi niya pinapakita pag nagpo-promote ng sugal. Ganyan ang gawain ni Pulpol. Gumagamit siya ng demo account, maakit lang ang madlang people. At isa ako sa mga nag-register. Gago. Oo, dalin lang ako sa kanyang nipple. Nang dahil sa'yo, nag-scatter ako, kaya yung mga utang ko, naging triple. Okay, ina mo. Di ba nagmotel kayo ni Casper? Ay, gago. Ano ginawa niyo doon? Nag-Valorant? Gago. Malamang pinaliguan kanya ng putok, galawang Jamorant. Tuwan-tuwa ka, pamboba ka. You're so arrogant. Ikaw yung bilugan na palaging bumubuka. Bakugan. Utang ina mo, Blizzard. Bakugan pa nga. Hindi, kada maglalakad yan, lagi nakaganto. Wow, conservative yan. Eh, kahit pilitin mo yung itago, kita ko pa rin kasi meron akong biyakugan. Pero ayoko ng ganyang kapangyarihan. Gusto kong powers yun ang gagaya ng itsura. Magpapalitan nyo ako bilang si Marichu. Tapos mangungutang ako ng pera. Una kong lalapitan si Boss Anigma. O syempre, yung alam naman natin pag presidente, galante. Isusunod ko yung mga tropa mong palihim sa yung lumalagari. Ay. Pero yung powers ko limitado, humanda ka na lang sa mangyayari kasi oras na maubos ko yung pera, doon lang ako babalik sa dati. Kung magbayad Time. Okay. Classic shit na na Blizzard. 'Di ba? Saan ko ba unang napanood to si Blizzard? Alam ko napanood ko si Blizzard sa ng live eh. Yung siya. Nagdamit siya ng Squid Game. Laban niya kay ang pangalan nun? Sa FRBL. Nakalimutan ko kung sino yung anong pangalan ng MC, pero naalala ko yung itsura. Ang pangalan nun? Basta nakalimutan ko yung laging gumaganon. Basta nakalimutan ko. Basta yung una ko napanood si Blizzard, yung nakasuot siya ng naka-costume siya ng Squid Game. Yung mga kalimutan ko na nga kung anong klaseng battle yun. Basta napanood ko siya ng live. Tapos yun, nagsunod-sunod na yung panonood ko kay Blizzard, and especially nung 1 Up 4. 'Di ba? Solidong Blizzard yung napanood ko doon. Yun, tangin na. Round 2 ni Blizzard, buta tawa ako ng tawa doon. Kupal eh. 'Di ba? May sasabihin ba tayo doon? Pucha, wala akong sasabihin sa round 2 ni Blizzard. Natawa lang ako eh. Round 2 na muna tayo ni Marichu. Baka may masabi man ako. Hindi, tangin na, real talk. Nakakatawa yung round 2 ni Blizzard, and sa sobrang entertaining niya. Parang ang hirap na bigyan ng hatol yun or ng judgment yun. Kaya pakinggan muna natin si Marichu dito. Yo! Game. Tinanggal daw ako sa motos. Aray ko. Alam mo ang ina. Round 2 game. Pag nag-addict si Buboy Villar, ganito daw yung mukha. Langhiya ka. Yung asawa niya si Marian nagdodroga. Parehas gumagamit, addict na mag-asawa. Proud ba yan si Ding? Tagatago ng bato ni Darna.
Tumigil yan dahil kay Duterte balik loob nung si BBM na naupo. Matagal ng lugi, walang benta, naghahanap ng item na ipapalit kung ano-ano. 5 na anak niyan. Yung dalawa, swinap niya sa bato. Gago. Gago. Yung isa naman nakabubble wrap pa. Nakabubble wrap pa bago niya pa ship sa Cebu. Eto, makwento ko lang. May outing silang magbabarkada, ang usapan kanya-kanya dala ng foods. May nagdala ng kanin, ulam, alak, pati juice. Ang ine-expect ikaw sa ihaw, paanong di ka matutus? Puta, nagdala ka ng foil, walang bangus? Ano sasabihin mo? Inutusan ka lang ni Dodong Saipa? Mali ka ng sinasamahan mo na drug lord. Yung inihingan mo, madalas lang sa akin ng aarbor, mga nagmamala flowgy porke naka-high score. Sa kama o sarap, parehas kaya ko mang hardcore. Tutupi ka sa akin ngayon na parang cardboard. Pasok kahit sumabay ka pa, ipit daliri pagka topboard. Yung rounds ko may bilang na parang dartboard. Tuta ka palang bliss, wag ka munang magpaka-top dog. And speaking of the dog, balita ko nagbre-breed ka. Niyabang mo yun kay Kuya M. Zait nung unang sampa mo sa liga. Alam niya kasing pet lover si Kuya Zait, akala niya mauuto niya. Binigyan mo daw ng aso si Kuya Zait luto na. Tapos sabi niya pa Sa Facebook yun Sa Facebook yun yung yung tol, gusto mo ng aso, tapos anong breed? Hindi ko alam luto na kasi. Parang gano'n. Basta nabasa ko yun sa Facebook. Niya mauuto niya. Binigyan mo daw ng aso si Kuya Zait luto na. Tapos sabi niya pa, Boss Zait, dalhin ko dyan yung aso pagkamulat. Pagpasensyahan mo na, medyo maalat. Dun pa lang sa chat niya, si Boss Zait naghimutok. Kinabukasan, sinoli ni Kuya Zait yung mangkok. Sa sabungan, yung talunan niluluto, walang kaso. Siya, pati panalo, talo-talo. Gago. Pati ata dagang kanal, kakainin mo Anong klase ka na person? Yung asawa niya, di kumakain ng siopaw pag di Persian. Kaya di mo ako kaya, Blizzard. Dahil pang amateur ka lang habang ako'y pang wild card. Makaiwas ka man sa aking straight punch, pes tulog ka sa aking left hand. Kaya kung makabangon pa to, Blizzard, good luck na lang sa 3rd round. Okay, round 2 medyo dumikit si Marichu doon kasi sumabay siya sa clowning. Sumabay siya sa clowning ni Blizzard, and sa tingin ko enough 'yon para masabi ko na dumikit talaga si Marichu. Parang at some point pwede mo ring sabihing table, 'di ba? Mahirap yung round 2, medyo dikit yung round 2. Unlike sa round 1 na monotone yung performance ni Marichu Flat, kumbaga from start, gitna hanggang matapos yung round 1, hindi nagbago yung graph, hindi nagbago yung tono. Ganun lang. Si Blizzard kasi round 1 pa lang atake na 'di ba? Kaya sa round 1 malinaw Blizzard 'yon. Pagdating sa round 2, consistent na Blizzard 'yon. Mas nakakatawa pa nga yung ginawa niya, mas entertaining pa nga 'yon. Pero dito mo rin makikita yung performance ni Marichu na umangat. 'Di ba? Sumabay siya sa jokes, sumabay siya sa clowning. Kaya para sa akin mahirap Mahirap yung round 1, mahirap yung round 2. Dumikit si Marichu, pero sa tingin ko lamang pa rin si Blizzard sa effectivity ng mga binitawan. Kasi si Marichu may mga binibitawan siya dito na hindi nagpe-pay off. Kay Blizzard kasi bawat bitaw niya nagpe-pay off Sa ender lang, medyo nagkatalo lang sa ender kasi medyo hindi niya natapos ng malakas. Si Marichu, yun nga, may mga times na yung jokes niya is hindi kumokonekta. Diba? So, yun. So, sa tingin ko, dumikit si Marichu dito sa round 2, but I'll go with Blizzard pa rin. So, yun. 1 and 2 Blizzard, 9-7 and 9-8. That's 18 to 15. 18 to 15. 3 points. Round 3.
Tignan natin, pakinggan natin. Game. Sumali to sa sabunutan sa sunugan. Real talk, isa ako sa mga nag-enjoy. Lalo kay Marichu, sobrang bongga, nakipagpalitan siya ng apoy. Unang stage ng turna, yung kalaban niya, talagang lumubog sa kumunoy. Sa second stage ng turna, putang ina. Yung tournament, hindi natuloy. Hindi na natuloy yung tournament. Kasi si Harley may atraso. Pero syempre, kaibigan ni Mike Sweep, kaya di niya na sinampahan ng kaso. Ginamit niya kasi yung pera, pamparapol ng tuta. Ibang bagay na lang inasikaso. Kawawang premyo ng sabunutan, napunta lang sa bunutan ng aso. Pero di ba nilayasan ka ng papa mo? So satisfying! Galawang Philip Salvador, iniwan yung anak niyang may something. Hindi na yung babalik, chuchay, wag ka na masyadong demanding. Maghanap ka na lang ng bagong tatay, tas magpa-skill ka ng hiring. Alam kong lalabas ka rin kapag kaharap mo na si Papa. Drama mo namang, Kap. Meron kang malaking dede, pero yung Papa mo hindi ka hinaharap. Kaya ka pala sumali sa flip top, para yung Papa niya mahanap. Di ba nakalaban mo na nung 1 minutes? Ba't di mo pa niyakap? Malamang yung Papa mo si Saboy. Minsan yung tadhana, sakto yung timing. Gago. May posibilidad kayong maging mag-ama kasi pares kayong tumatumbling. Pares kayong tumatumbling. Pares kayong tumatumbling. May posibilidad kayong maging mag-ama kasi pero ang pangit na ito kabanding kapag nalalasing. Ang haba magkwento, meron pang acting. Ang haba pa magkwento, meron pang acting. Yung mga kwento naman, ang lalalim, dapat kainuman mo, uprising. Speaking of uprising, isa sa mga crush neto, si Batas. Nax, iba yung taste. Biruin mo, sa ngalan ng batas, handa siyang magbuhat ng case. Sa ngalan ng batas, handa siyang magbuhat ng case. Pag pinaliguan kanya ng katas, di ka makakalakad within 7 days. Patitikimin kanya ng boom, 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 babe. Parang super bass. Shoutout kay Batas, idol. Ito nga pala si Marichu, waiting sa yung comeback. Waiting sa yung comeback. Ayon nito sa mga inosenteng MC, gusto niyo yung mga lalaking huma-hard fuck. Handa ka nitong pagsilbihan at biyayaan ng anak. Pag nakabuo kayo ni Batas, pangalanan mo ng Republic Act. Gago. Ang bastos naman ni Blizzard. Daig niya pa yung nagbibisyo. Ikaw nga nanghalik ng walang paalam, so sino sa atin ang perwisyo? Ha? Bago matapos tong battle, pwede ba kitang yakapin? Bilang kapalit ng yung serbisyo. Ganyan ang tunay na rapper. Sweet lover, humihingi ng permiso. Magpaalam ka muna, ha? Okay. Lumaylay si Blizzard sa round 3. May choke. Chance ni Marichu makuha yung round na to. 1, 2, 3 ni Blizzard consistent. Kung ano yung pinakita niya sa 1, 2, yun din naman yung pinakita niya sa round 3. Pero nagkaroon lang ng choke sa round 3 kaya medyo kaya medyo bumaba, 'di ba? Okay pa rin naman yung mga jokes niya, pasok pa rin, pero hindi na kasing lakas ng 1 and 2 niya. Yun lang, round 3 ni Marichu. Tangina, niyakap ako para maka-chancing. Tangina, dinikit pa yung dede ko sa dibdib niyo, manyakis ang puta. Round 3 game! Round 3 na, purong seryoso, walang biro, ipaparanas ko sa'yo. Pag-usapan naman natin yung pagkawalang kwentang tao mo. Game? Game! Walang kwentang kaibigan, walang kwentang asawa, at higit sa lahat, wala kang kwentang magulang. Yung 1-month-old niya na baby, ginagawa niyang unan. Pag di niya makapa yung unan, yung baby na lang nilalagay. Yung baby niya di nag-aamoy lungad, amoy panis na laway. Makikipag-pillow fight sana asawa niya sa kanya. Kaso yung asawa niya nabigla. Si wifey kumuha ng unan siya, hinawakan niya yung baby niya sa paa. Maririnig nyo na lang na dug. Dug, puta, naghahampasan na pala. Yung baby niyan, literal, antigas ng mukha. Payag kayo, ganito itsura ng tatay nyo. Tangina kasing mukha yan, mukhang happy na angry. Ikaw lang yung kakilala kong walang friend na friendly. Nakakatakot na wala pang mas na scary. Tuwing Halloween, siya yung may pinakamarami na candy. Mahilig ka man damay,
kung sino-sino dinadawit. Papaano kung yung asawa mo sa linya ko isabit, pero okay lang daw yon. Paano? Sanay na siyang magamit. Yung asawa niya walang kaarte-arte, paano? Ang pangit. Tingnan nyo. Oh, di ba? Taki na mag-aasawa ka na nga lang, kamukha mo pa. Ayun oh, di ba? Antya ka ng itsura nito, dito bagay yung attitude. Tignan nyo yung mukha oh, parang nilindol ng 9.7 magnitude. May picture pa sila sa FB, nakaganon. Nakahawak sa paa. Kung ito makakatuluyan ko, tutuluyan kita. Lalaitin ko misis netong nakikipagkantutan sa overage. Na yung pepe, pang promo rate. Yung size, pang middleweight. Lalabas ng bahay mga 4 to 8, nakapang corporate. Kaya condolence na lang sa pepe niyang mala chocolate. Gago ka. Yung laban niya sa motos. Gago sa Marichu. Di ko naman hangad mag-champion. Ang gusto ko lang yung libre na pagkain. Sumali ka ng turna tapos di mo hangad mag-champion. Sinungaling. Inaalibay niya yung kalaban niyang buo siyang lalamunin. Kunyari alakain nung pakiramdam mong alanganin. Ang corny mo mag-jokes, pati gesture kung susumain. Gumaganon-ganon pa, parang dalsim yung movement, overacting. Pag nag-spit, sabay pandidilata ng mata, pansin nyo? Tapos gusto mo paniwalaan ka pa namin? Eh paano kami maniniwala gantong-ganto yung mga adik sa amin? Magmula round 1 to round 3, di ko yan binastos, remind ko lang. Ito'y eksaktong senaryo sa pangmamanyak niyang dala. Pinapatagilid niya yung babae, pag gusto niyang makaisa, ito'y eksenang magkatabi sa kama, palihim na niroromansa ka. O ngayon, anong pakiramdam na babae naman na magsasabi sa yung Blizzard? Tagilid ka. Let's up again para sa laban niyo! Flip top zone ng 18. Okay. Sa round 3, bigay ko yan kay Marichu. Kasi, tangin ng hirap eh. Actually, kahit nag-choke si Blizzard, pwedeng kay Blizzard pa rin eh. Ganon siya, nakapagpondo si Blizzard sa sa battle na to. 'Di ba? Kay Marichu, props dun sa round 3, malinis 'yon. Putang hirap na round 3. Hirap yung round 3, men. Para sa akin kasi malakas pa rin naman yung pinakita ni Blizzard doon. Sabi ko nga 1 and 2 and 3 consistent. Nagkaroon lang ng problema sa performance si Blizzard. Pero hindi siya totally nag-blackout 'di ba? Nahabol pa rin naman ni Blizzard yung pinaka-performance niya, yung sulat niya na spit pa rin naman niya. Kay Marichu naman, malinis yung performance pero medyo nakulangan naman ako. Para sa akin, malakas pa nga yung round 2 niya 'di ba? Solido pa rin yung round 2 ni Marichu, and sa tingin ko yung round 3 ni Marichu parang konti na lang maaabot na niya yung round 2 na performance. Ganun ko siya nakita. Kay Blizzard naman, kumbaga kay Marichu binigyan ko ng 8 puntos sa round 2, 'di ba? Kumbaga kung i-scorean ko yung round 3 ni Marichu, parang siya 7.8, 7.9. Ganun lang siya kadikit sa round 2 performance niya. Kay Blizzard naman, kung binigyan ko si Blizzard ng 9 sa first 2 rounds Yung round 3 niya, dikit. Although nagkaroon siya ng choke doon, 'di ba? Ang dami niyang stutter doon, pero sa tingin ko may times pa rin na masasabi mo na pwedeng tabla yung round 3. Ganun lang naman. It's either Marichu or tangina na Shopee yun It's either Marichu or tabla. Dun lang naman. Hindi ko naman ibibigay totally kay Blizzard yung round 3. Tabla or Marichu lang naman. Ganun ko lang naman siya tinitignan. So, first 2 rounds, malinaw yan para sa akin na Blizzard yun. Pero sa round 3, actually, pwede siyang tie, pwede siyang tabla. Pwede siyang tie, sorry. Magkaparehas lang pala yan.
Pwede siyang tie or pwede siyang kay Marichu. Linis ng performance, pwedeng linis ng performance, Marichu. Okay, sige. Para matapos yung judgment natin, kasi feeling ko tatagal pag nagpaikot-ikot pa tayo. So 1 and 2 Blizzard, then round 3 Marichu. So linis ng performance nagkatalo. Mas maayos yung performance ni Marichu. Mas naitawid niya ng tuloy-tuloy yung round 3 niya. So bigyan ko ng 8 points si Marichu doon. Consistent from 2 and 3. Actually, sabi ko nga, mas malakas pa nga yung round 2 niya. Pero since di tayo gumagamit ng pointing system, so 8 points ang ibibigay ko kay Marichu. And that's 23 points for her. 7, 8, and 8. Tama, diba? 15 plus 8, 23. So 23 points for Marichu. Kay Blizzard, masyadong nag-decline yung performance niya dito sa round 3 kasi nga nag-choke siya ng 2 beses. 'Di ba? Yun lang, tapos hindi niya nakuha yung momentum eh. Kapansin niyo naman, 'di ba? Naging flat yung performance ni Blizzard, pero dun sa mga lines sa mga jokes na binitawan niya, connected pa rin. Pero still choke is a choke. Kailangan nating kailangan natin makita at punain yun kasi battle to. Okay? So, 997. So, that's 18 plus 7. That's 25. So, 25 to 23. First 2 rounds, Blizzard. Round 3, Marichu. Okay. Game. Judges. Marichu versus Blizzard, mag-ice beses para sa kanilang pareho. Yeah. Ang boto ng Rado, 5-0, magigay para kay Blizzard. Fuck! Pero enjoy yung battle na yun, sana enjoy nyo rin. Congrats. Bastos mo. Sorry boy. Sorry sa round 3, nawala kasi. Dagdag lang kasi. Pero kaya mo bawi na lang tayo sa susunod. Yan, shoutout David family, Aguinaldo Okay. Judges tayo. David, Boy Golden, Boss JL, Racona ng buhay ko. Kay Jenalyn David, Jaisley David, kay Kuya Julius, kay Kuya Darwin, at Angel Alona Making Bermot. And syempre sa lahat ng TBS, kay Jens, sa mga kasama ko dyan, kay Aubrey, and syempre, Tao Gama. Yo, si Rhyme, binoto ko si Blizzard, round 1, putang na baliw. Di pa nagsasalita, nakakatawa na pero yon, sunod-sunod yung punches, round 1, hindi ka papahingahin. Tapos round 2, round 1 ni Marichu, ganun rin. Kaso may mga siya di ganun lumalandig. Bali, round 1 ako kay Blizzard. Sabi round 2, Blizzard pa rin. Ang ina kumain ng chippy, ang lakas ng tahamang buti. Tapos nadala niya yon yung karakter niya ron. Tapos round 2 ni Marichu, ganun pa rin. Di gano'n sumusuntok pero pa rin, entertainment pa rin. Tapos round 3, medyo nawala si Blizzard. Yun naman yung kinalinis nung round 3 ni Marichu. Bali, 1-2, Blizzard, round 3 Marichu. Yes. Sir, nakaka-leaks sa Alex. all 3 rounds binigay ko kay Blizzard. Feeling ko mas nahanap na ni Blizzard yung style niya ngayon at mas napatunayan niya yun. Tapos props pa rin kay Marichu kasi mas okay to kaysa sa huling 1v1 niya. So yun, last ni Blizzard, yun. Last Yun round 3 binigay ko kay Marichu dahil nag-joke nasaglit si Blizzard. Tapos round 1, round 2, sobrang laki ng diferensya ng pagkakalamang ni Blizzard doon kay Marichu. Kaya 3 Marichu, 1 and 2 kay Blizzard. Kaya si Blizzard binoto ko. Binoto ko si Blizzard, overall performance na lang, maganda naman laban, nakakatawa syempre. Maganda. Para sa akin, mas marami lang, mas marami lang laro si Blizzard. Marichu okay din. Pero hata naman Yo, round 1 binigay ko kay Blizzard. Round 2 nakuha ni Marichu. Tapos yung round 3, although nawala ng konti si Blizzard doon, hindi pa rin matatanggi na mas kuha yung round na yun kasi masyadong mahaba yung round ni Marichu doon at parang wala nang ganang tumama sa suntok. So, Blizzard. Yun. So, that's it guys. Sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Kahit na sabi ko kahit na nawala or nag-choke si Blizzard sa round 3, possible sa kanya pa rin 'yun eh. 'Di ba? So, pares kami ni Nego G ng naging parang tingin dun sa round 3 na 'yon. Pero parang most of the judges 1-2 Blizzard, round 3 Marichu, and that's our final decision sa battle na to. Yun. So, ang ganda ng battle kasi mas entertaining to compare sa last na
tapatan nila sa Motus. Di ba? Feeling ko, kasi sabi ko, nakalimutan ko na yung battle, pero itong battle nila dito, tayo na classic shit. Grabe yung mga inanggulo ni Blizzard, bago yon. So, props doon. So, that's it guys. Kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.